Good morning mga bok, meron tayo ngayon dito NMAX B2. Magpapariwiring si sir kasi hindi niya nagustuhan yung wiring ng gumawa. Kaya ng mga bok, dito napakataba nung ginamit na wire. Hindi ko alam kung para sa ang wire to, kung saan talaga dapat ginagamit ito, pero ang taba. Ito pagtawid naman sa kabila, napakanipis naman. Yan o, yung papuntang battery niya. Tapos dito sa harap, yan, makikita nyo na yung gawa. Dito lang kinabit yung busina, oh. Kasi hindi na nabalik yung cable holder dito, yung apat. Hindi na nila nabalik. Pati yung nandito, ayan, oh. Hindi na rin nila nabalik to. Sa taas, ayan, oh. Nakabukas na rin. Ayan, oh. Hindi na nabalik. Naka-open na yung, ayan, oh. Nakasara yan, eh. Tapos nahirapan na rin ako tanggalin yung tornilyo dito kasi nabilog na rin nila. Siguro ginamitan nila to ng hindi proper na tools. Ayun, bilog na ba nga ba ko? Ayun, bilog na. Kabilaan yan, ginamitan ko na lang ng impact drive. Ayun. Tapos naka to, crash guard. Ayun yung crash guard ni sir. Tinanggal lang namin. Papatanggal niya na rin. Tingnan pa natin, pag binuksan pa natin, tingnan natin yung itsura. Kaya, napilitan ako magpalit sa kanila. Ayun. Yan mga bok, may kwento si sir, yung may-ari. Pagdating niya kasi sa shop, meron na siyang PIA horn. Ang problema daw, gumagana, minsan nawawala. Pero pag gumana siya, malakas talaga. Yan yung PIA horn niya, sir. Oh. Malakas. Nasa 1,000 bili mo, sir? Oo. Ayun. Ganda ng tunog yan. Ganda tunog. Kaso, 1.4 yata bili ko nito. Ngayon, sabi daw nung shop, sira na raw yung PIA horn niya. Kailangan magpalit ng busina. Ayun yung kinabit. 1.4 daw single sa kanya. Tapos yung stock daw tinanggal. Hindi na naibalik. Pero nakakabit yan. Gumagana dati yan. Yan, nakakabit to. Kasi hindi ko talaga inalis to. Kasi ito yung ng LTO eh. Oh, yun. Dapat nakakabit talaga to. Yung nakakabit daw yan, balid dalawang busina mo nakakabit. PIA tsaka yan. Oo. Tapos, yung ginawa nung shop, yung busina lang nila, tinanggal na yung PIA tsaka yung stock. No? Tama. Siguro hindi nila kayang wiringan yung dual horn. Hindi na kasi naibalik kasi kaya sabi okay na daw yan. Okay na daw yan. Sila na nag-decision sa motor mo. Oo. Hindi ko na rin pinilit kasi gabi na rin. Gabi na. Oo, yan. Yan mga bok, hindi tama yun kasi sa mga gumagawa, kung ano yung gusto ng customer, yun ang gagawin natin. Lalo sa kasi katulad ng stock, gusto niya may stock. Tapos sabi nyo, okay na yan. Parang, di ba, yung pangit naman nung ganun, ikaw na nag-decision sa motor ng customer, yan, no? Diyan pa nilagay yung isa. Tapos nung winairingan ka, hindi tinanggal tong headlight, katulad ng ganyan, nakatanggal. Hindi. Ito lang tinanggal nila. Yung gilid lang. Yung kabila lang, ito hindi. Wala na to. Oh, wala yung kabilang espada lang, tapos yung dito lang sa ibabaw. Ito lang tinanggal nila. Yung visor. Kaya ganyan yung resulta ng gawa, mga bok. Walang maayos na gawa kasi wala kang aasahan na maayos na gawa dyan dahil hindi nyo nga malalatag ng maayos yung wiring dahil nakaharang yung mga fairings. Kaya the best talaga, tanggalin mo yung fairings, mga buo. Yan yung wiring nila. Dito na kinabit yung relay. Ayan. Oh. Ano yun, may spaghetti dun sa ilalim. Oh, ayan oh. Oh. Ayusin natin lahat yan, mga buo. Tignan pa natin sa battery. Wag ganun mga bok kasi pero testing nila yung PIA horn direkta sa battery. Ay siya. Umano siya, malakas talaga. Oh, paano nila sabi sira? Sabi naglulos na raw. Sabi, ano naglulos? Hindi naman ganun. Hindi, may nag-loose connection talaga. Pero kung direkta sa battery, walang loose connection, goods yun. Kasi karamihan ng loose connection sa pagkaka-wiring yun. Sablay yung pagkaka-wiring. Sir, mahina na itong mo. Bago pa yan dyan? Bagong bili mo yan? Wala pa nga 10 buwan yan? Ang kulit din na napuntahan mo, no? Pinilit nilang makabenta. Kaya nga. Check pa natin yung iba mga bok. So mga bok, yung sa battery niya, kulit din talaga. Ang tabaan ng wire nung ginamit. Ayan mga bok, ang laki. Ito yan yung pula na yan. Napakataba. Tignan natin kung, ayun, mga book. May terminal naman.
Kaso hindi na masara ng hindi na siya masara ng maayos kasi ang taba ng wire. Nakaganyan na siya, nakabuka na. Ang trabaho na itong goma na to, protection yan dito sa positive. Para hindi siya basta-basta kahit may dumampi dyan na bakal or wire, hindi siya mag-spark. Ngayon, hindi na hindi niya na nasa-serve yung purpose niya kasi nakaharang na tong wire na to, yung taba. Ito yung niya, fuse box niya mga bok. Kaya hindi rin nakasara ng maayos yung niya. Masara ng maayos yung takip dito ng battery. So ayusin natin lahat yan mga bok. Subok yung niya, fuse box niya, ang taba ng wire. Sabi nga ni Bossing, mas manipis pa daw yung wire niya sa bahay. Parang tingin niya daw, pang building na raw tong wire na to. Ayan, sobrang taba. Kaya hirap na, hindi siya maano sa battery. Talagang umaharang siya. Tapos ito may nakatap dito sa sa preno. May papunta to preno. Ayan. Tatanggalin natin. Diyan sila nagtap eh. Ayun mga bok. Ayun yung itim na wire na yan. Na may puti. Yan. Tanggalin natin yan. Nakatap sa preno. Tanggalin muna natin lahat ng wiring na kinabit nila. Para ma-install natin ng maayos at bagong wiring na maayos. Dito rin na si boss eh. Kitang-kita niya yung mga wire na yan eh. Pag sinilip niya dito sa gilid, kaya naaasar din siya. Ayun mga bok, pag sinilip mo dito yan, nakaganyan na yung mga wiring. Kaya talagang gustong-gusto na rin talaga pare-wiring ni sir. Dahil talagang hindi maayos, tsaka hindi rin kaaya-aya yung pagkaka-wiring sa motor niya. Bali, yan yung wire na tinap nila sa preno. Yan. Nakaipit. Tatanggalin na rin natin yan mga bok. Mga bok, papaayos na rin ni sir tong niya. Wire nung socket sa may stator. Nasiraan kasi siya nung nag-ride sila. No choice siya yung gumawa. Ganito yung ginawa kasi wala rin naman silang wala silang adbro. Kaya nirekta na lang yung wire. Kaya yung ginamit. Pang bahay din ata itong wire na to. Pero sinabihan naman siya na gumawa na pagdating sa Maynila, paayos na lang. Ayusin na rin natin yan mga bok. Ito na gagamitin natin mga bok. Adbro gagamitin natin. Palitan natin yung wiring dyan. Ganyan tayo mag-wiring dito ng adbro mga bok. Nakahinang. Tapos nakakrimp din yan. Para sureball talaga. Walang loose connection. A few inches later. Yan mga bok. Tapos na nating kabit yung niya, adbro niya. Ganyan tayo mag-wiring mga bok. Maayos talaga. Nakahinang. Nakakrimp. Tapos yung tape maayos. Nito tape gamit natin yung original. Tapos na tayo sa niya. Sa socket ng stator. Mag-proceed na tayo dun sa wiring ng accessories niya mga bok. Yan mga bok, time check natin ngayon, 1:00 na. Yan, nagsimula tayo, 8:00, ngayon 1:00 na. 5 oras. Bali, yan ito na yung resulta nung gawa natin mga bok. Dito sa battery, malinis na mga bok. Nalagay na natin tong pula na takip. Yung safety features ng battery, nalagay na natin. Nagtap din ako sa negative. Kanina walang nakatap sa negative, ngayon nagtap na tayo. Naka-automotive terminal din yan. Itong fuse box natin, dalawa. H, horn, MD, mini driving para hindi nag-aagawan ng kuryente. Magkaiwalay sila mga bok. Ito yung wiring natin, naka-cable tie. Para hindi nakalaylay yung mga wiring natin mga bok. Paglabas yan mga bok, to na yan. Sa ilalim, naka-insulator hose. Sabi nga ni boss, hindi niya na makita yung wiring. Hindi katulad kanina, nandito nakalaylay. Yan mga bok, pinagapang natin sa ilalim. Kung saan nakagapang yung wiring ni Yamaha, tinabi lang natin doon mga bok. Naka-insulate. Ayun na siya mga bok. Yan, umakyat. Pag-akyat, ito na siya mga bok. Ito yung balas nung mini driving light natin. Diyan natin tinabi. Tapos ito yung relay natin mga bok. 2 denso relay. Isang busina, isang mini driving light. Overall mga bok, napakalinis. Wala man lang nakalaylay na wiring, spaghetti wiring, lahat maayos. Tapos yung sinabi nung huling shop na gumawa, sabi boss, sira na tong pia hole mo. Oh, ngayon napagana namin. Tinesting ko, dinirekta ko sa battery, goods. Kaya kinabit ko. Tapos yung talagang gusto ni sir na stock na busina, kinabit ko pa rin.
hindi natin inaano yung customer. Kumbaga, kung ano yung gusto ng customer, yun yung gawin natin mga bok. Naglagay tayo ng hollow switch. Yan yung magiging selector. Pag naka-off, stuck na busina. Pag naka-on, PIA horn. Yan mga bok. Tapos, ito yung domino switch nya sa mini driving light. Inayos na rin natin yan. Yan mga bok, wala. Pati dito, malinis na. All stock na yan yung sa ano nya. Wala na yung nakatap sa preno. Tinanggal na natin yan. Overall mga bok, napakalinis. Wala, tingnan nyo sa likod mga bok, walang wiring. O, diba? Di katulad kanina, puro wiring dyan eh. Ayun o. Wala nang wiring yan mga bok. Maayos na yan. Overall mga bok yan. Si Sir nga, natutuwa na rin siya kasi kanina, napakalayo talaga kumpara sa itsura kanina mga bok. Yan na siya mga bok. Bali, sasara natin, lalagyan natin yung mga fairings. Tignan natin yung resulta mga bok. The next day. Yan mga bok, time check natin, 2:55. Kasi nagpalit din kami ng shock sa likod. Binalik ni Sir yung stock niya. Kaya ganitong oras rin kami naabot. Nabutan na si Sir ng ulan tuloy. Yan, umuulan. Yan mga bok, finished product tayo mga bok. Low niya, dilaw. Tapos dyan na namin nilipat. Kasi kanina meron siyang crash guard, ayun. Nakabaklas na. Tapos nandito, naka ano sa crash guard niya, naka tornilyo. Gusto ni Sir, simple lang eh. Yan yung low niya mga bok, oh. Dilaw lang. Tapos high, pinagsamang dilaw tsaka puti. Yan, para talagang malaki yung sakop ng ilaw niya sa kalsada. Pero yung low niya, yan yung low ng headlight. Yung ginawa ko, yung low ng mini driving light, sa baba lang konti ng headlight. Yan. Para hindi nakakasilaw ng kasalubong. Tapos, yung ito na yung ano niya, hollow switch, hindi umiilaw, stock lang na busina. Pero pag umiilaw na yan, yan, kulay blue, ilaw niya, kulay blue. PIA horn na yan. Tapos hindi niya pinalagyan ng combo lights kasi ayaw ni Sir. Kaya PIA horn lang yan, malakas. Nagpapalit din siya ng bola, palit din shock sa likod. Kaya ganitong halos ilang oras? Bali 7 hours. Nagtiyaga si Sir dahil pero sulit naman. Pinakita talagang yung pinagkaiba nung unang gumawa kasi sa gawa natin. Yan mga bok, so ingat tayo sa pagpili ng mga papagawa natin mga bok. Huwag tayo dun sa teka-teka, sa mabilisang gawa. Doon na tayo sa di baling matagal pero sigurado. Magkano siningil sa'yo dun, boss? Kulang-kulang 5,000. Oh, kulang-kulang 5,000, tignan mo. Mas mahal pa sa akin, samantalang sa akin package nito nasa 4,500 lang. Samantalang sa kanya dun, aabot na raw ng 5,000. Tapos ganung gawa. Budol pa, di ba? Yan pa yung wire na ginagamit nyo. Yan yung mga ginamit na wire, oh. Oh, yan yung ginamit sa kanya. Parang pamisit lang. Eh dito kanina, hindi na namin makita ni Sir yung wire eh. Naging invisible eh. Kasi inayos natin ng mabuti. Sinabay natin sa wiring ni Yamaha. So yung mga box, sana may natutunan tayo sa vlog natin ngayon. Hanggang dito na lang. So hindi po tayo nagpapa-walk-in mga box. By schedule po tayo. Mag-isa lang po kasi akong gumagawa. Huwag po kayong pupunta dito nang walang pasabi. Kasi katulad nito, ang tagal kong ginawa. Tapos pumunta ka, hindi mag-aantay ka ng matagal. Eh meron pa ako susunod mga buko, Aerox. Palit ng kaha, kasi puro gas-gas. Mag-chat lang po kayo sa Motovlog Garage sa Facebook page ko. Pasagot naman po tayo. Schedule po natin yan. So hanggang dito na lang mga... Boss, pwede kita pakita? Ayan. Yan si Boss from, ano yan? From Litex, sir, no? Litex Commonwealth, dumayo dito sa Lagro. Yan, so hanggang dito na lang mga bok. Maraming salamat.